Amen. Praise the Lord. God bless you. Beloved co-preacher Baro Paul Mansano. At tayo po muna magkaisa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Opo, dakila mapagpala ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya sa buwan ng dalangin aming minamahal ginagalang Pastor Evangelista William Meda and Prophet of God. Minsan pa kami nagpupuan, nagkapasalamat sa bawat yung tunong panalagang pinagpatilangisan sa pagkilos mo sa maying kalagitnaan. So bago po yan, minsan pa kami buong pagpapakumbaba, himi ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamali kulang, pagsalansan sa banang kalooban, patawaran mo bawas sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa kanang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po maglagay mga tama salita sa aking bibig, dalo ng spiritual, para simple kaman alam, intindihan, inibig ng mga baguhan, mabisita matatiyan, pag-isa na aming beloved webcast viewers, ito po aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang na kaaway, demons of hindrance, that doubts and unbelief, cast out from them and bind the power of darkness. Anoint, Lord, this we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal na Panginoong Kristo. Una higit sa lahat, ako man nagpapabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklan ng mga pagkapala. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist William Meda, the end-time problem of God. We love you so much, Mama Pastor, and we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Lindsay Almeida. And greeting as well to all the beloved children of Almeida family at sa lahat po ng lahat po ng member ng Almeida family. Sa lahat po ng ating ibig mga kapatid na makapamagawa, mga bisita dito ngayon, maging sa lahat po ng ating beloved webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika, beloved Ted, beloved Minister Luke Smith sa kalamang anak, beloved Minister Willie James Almeida Jr., beloved Post, beloved Tini sa kalamang anak, at sa lahat po ng ating inibig na mga kapatid ng buong mundo na sa ating live streaming, magandang hapon po. And welcome to the Family of God. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Mga iniibig, tayo po ay pinagpalang lubos sapagkat ating pong nakilala ang Diyos na walang katulad. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos na kung saan ay talagang may lanang ng lahat sa mundong ito, niibig ko. At ang nakakalungkot, ang ilan ay inahalin tulad sila kung kani-kanino lang mga inibig. Kaya kung ating mo nang mababasa dito po from the book of Isaiah, chapter 40, verses 18 up to 21, and 28 and 29, and book of Psalms, 89 verse 6, kanila lamang po. The book of the prophet Isaiah, chapter 40, from verse 18 up to 21. To whom then will ye liken God? Or what likeness will ye compare unto him? The workman melteth a graven image, and the goldsmith spreadeth it over with gold, and casteth silver chains. He that is so impoverished that he hath no oblation chooseth a tree that will not rot. He seeketh unto him a cunning workman to prepare a graven image that shall not be moved. Have ye not known? Have ye not heard? Hath it not been told you from the beginning? Have you not understood from the foundations of the earth? 28 and 29. Hast thou not known? Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. The book of Psalm chapter 89 verse 6. For who in the heaven can be compared unto the Lord? Who among the sons of the mighty can be likened unto the Lord? Dito po sa Isaiah sa 40 versikulo 18 hanggang 21, talo sa 28 hanggang 29. Kanino nga ninyo itutulad ang Diyos? O anong wangis ang iwawangis ninyo sa Kanya? Ang larawang inanyuhan na binubo at mga bububo at binabalot ng ginto at platero at binubuan ng mga pinak na kwentas. Siya'y napakadukha sa gayong alay ay pumipili ng isang punong kahoy na hindi malalapok
Siya'y humahanap ng kanya ng isang bihisang manggagawa upang ihandang larawang inanyuhan na hindi makikilos. Hindi ba niyo nalalaman? Hindi ba niyo narinig? Hindi ba nasaysay sa inyo mula sa una? Hindi nasaysay sa inyo bago inilagay ang mga patibayan ng lupa. Dito po sa 28-29. Hindi mo ba nalalaman? Hindi mo ba narinig? Ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi nanlalata o napapagod man, walang nakatarok ng kanyang unawa. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinanagana niya sa kalakasan. Dito po maminamahal sa awit, Kapitulo 89, ang talatay 6. Sapagkat sino sa langit ang maitutulad sa Panginoon? Sino sa gitna ng mga anak na makapangyarihan sa kanya ng Panginoon? Gaya ng Amen. Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid, and God bless His Word. So dito mga inibig ko, ang sabi ng banal na kasulatan, kanino niya ako itutulad? Mga inibig, ang Diyos po ay dapat sambahin sa espiritu at katotohanan. Hindi sa gawa ng kamay ng tao, ng mga rebulto, simento, mga inibig ko, ng mga kahoy, na dito inihalin tulad ang ating dakilang Diyos sa buhay. At dito inapuput ang ating mahal na Panginoon mula sa ikalawa hanggang sa 4 na henerasyon at hanggang sa ating panahong ito, mga inibig ko. Kaya nga ang tao po ay nangapahamak because of lack of knowledge. Dahil sa kakulangan ng kaalaman, mga inibig ko, ang tao po ay napahamak. Gumawa sila ng mga bagay na kung saan ay ito po ay karumal-dumal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya nga nung panahon na ako po ay bago ma-save dito, mga inibig ko, ay ako po ay talagang kinilabutan sapagkat nung ibasahin sa akin, yung Revelation chapter 9, verse 20, mga iniibig ko, na kung saan nasabi dito, and the rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils and idols of gold, and silver and brass and stone and of wood, which neither can see nor hear nor walk. At ang nalabin ng mga sa mata na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi na pagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos ang ginto at pilak at tanso at bato at kahin na hindi nakakita, ni nakarinig man, ni nakakalakad man. Nung araw na yan, mga inibig ko, nabuksan ang aking pangunawa, mga inibig. Naisipin mo, dun sa aming tahanan, ay napakaraming rebulto, mga inibig ko. At nung ito'y basahin ko rin sa aking mga magulang, dagli-dagli kaagad na sinabi ng tatay ko, alisin kaagad dyan, demonyo pala yung ating sinasamba. So yun po inipong ko, mga inibig ko, 3 sako. At ang ginawa ko, hinukay ko, dinurog ko, mga inibig. At pagkatapos ito po ay sinunog ko yung iba, mga inibig ko. At talaga naman pong walang ibibigay na maganda, mga inibig. Kaya huwag nating ihalin tulad ng Diyos sa mga inanyong larawan na hanggang sa mga panahong ito na ito po ay ini-embrace ng ating mga kababayan. Hindi lamang sa bansang ito, kundi sa iba't ibang panig ng mundo kung kaya ang mga tao, mga inibig, ay nangapahamak because of lack of knowledge. My people are destroyed for lack of knowledge because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. Itinakwil ng Diyos yung kanyang bayan ito dahil sa kanyang kakulungan ng kaalaman. At tayo magpasalamat ng lubos sapagkat tayo na nangauna sa gawang ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangangaral at pagtuturo with power and anointing ng propeta ng Diyos ating minamahal ginagawa ng pastor na laman natin na ang Diyos ay dapat sambahin sa espiritu katotohanan, siya ang Diyos na nagpapagaling, siya ang Diyos na nagbabago, siya ang Diyos na nagpapala, mga inibig ko. Mga inibig, kung hindi mo nakikilala ang Diyos, talagang walang mangyayari sa buhay mo. Subalit, kung nakikilala mo ang Diyos na dapat mong sabi sa Espiritu katotohanan, siya ang dakilang Diyos na kailanman na hindi nanlalata. Siya ang mabait na Diyos na hindi napapagod. Siya ang Diyos na makapangyarihan na nagbibigay ng lahat ng kayamanan, katanyagan, mga inibig ko. Lahat na hingi mo ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. At kung ikay nangihina, bibigyan ka ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang ating dakilang Diyos, ang ating Ama sa langit na nagkatawang tao. Ang kanyang pangalan ay si Jesucristo. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord.
Kaya nga maalala ko, mga inibig ko, several years ago, sa mga kababayan natin na dyan din ang ating pinanggalingan dati, pumaparada sila libo-libo, mga iniibig. Naghahangad ng pagbabago ng kanilang mga buhay, kagalingan ng karamdaman, mga iniibig ko. Subalit sila'y umuwing bigo. Oh, Diyos na kanilang nakikita. Sa pag-akalang yun ng Diyos, nadala dito ng Roma at Espanya, mga inibig ko. Subalit walang katugunan sa kanilang panalangin, mga inibig ko. Andun pa rin, yung ibang panginasaktan pat nangahilot na matay pa ibang mga inibig ko. Subalit dito sa gawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa pangunguna ng ating minamat ginagana Pastor Evangelista Will Almeida, nakita natin lahat yung dakilang kapangyarihan, yung mga signs and wonders and miracles dito sa banal na gawain ito. Sa ating lang ng mga pakinggan ang papatutukan niya, mga inibig ko. Napakinggan natin kung paano sila pinagpala. Andun ang pag-iingat, proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga grabing himala, mga inibig ko, ng Diyos kailanman ay hindi nagbabago. Our loving God is the same yesterday, today, and forever, mga inibig ko. Yung ating lang krusada na nakalipas dito lang sa araw, sa lugar ng Chaong, Quezon, maraming pinagaling ang ating mahal na Panginoon. Mga naka-paralyze, naka-wheelchair ng mahabang panahon sa pagtanggap nila sa ating dakilang sa buhay, at pambaptism, mga inibig ko sa water, in the name of dear Jesus Christ. Ito po'y pinalakad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga nanlalabo ng mga mata, pinalinaw ng ating mahal na Panginoon. Mga asma, mga inibig ko, pinagaling. Iba pa mga sariling mga karamdaman na sila lahat po ay pinagaling ng ating dakilang Diyos sa buhay. At ito pa man naman amaze ang gawain natin mahal na Panginoon, sapagkat napakaraming nagpabautismo sa tubig. Mahigit 100 ang nagpabaptismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil merong propeta ng Diyos na walang sawa na lang araw-gabi upang yung mga himala na yan ay patuloy natin makakamtan. Kaya nga, even during the earthly ministry of our loving God, mga inibig ko, siya nagpapagaling. Ano po ang sabi dito from the Gospel of St. Matthew, chapter 15, verses 30 up to 32 and 36 and 38. Kaya lamang po. The Gospel according to St. Matthew, chapter 15, verses 30, 31, 32, 36, and 38. And the great multitudes came unto him, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus' feet, and he healed them. 31. Insomuch that the multitude wondered when they saw the dumb to speak, the maimed to behold, the lame to walk, and the blind to see, and they glorified God of Israel. 32. Then Jesus called his disciples unto him and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now 3 days, and have nothing to eat, and I will not send them away fasting, lest they faint in the way. 36. And he took the 7 loaves and the fishes, and gave thanks, and brake them, and gave to his disciples, and the disciples to the multitude. Verse 38. And they that did eat were 4,000 men, beside women and children. God bless you. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 15, talata 30, 31, 32, talon sa 36 at talon sa 38. At lumapit sa kaniya ang lubhang maraming tao na may mga pilay, mga bulag, mga pipi, mga pingkaw at iba pang marami. At sila'y kanilang inilagay sa kaniyang mga paanan at sila'y pinagaling niya. Ano pat nangagtaka ang karamihan ng mga kita nilang nangagsasalita ang mga pipi. Nagsisigaling ang mga pingkaw at nagsisilakad ang mga pilay at nangakita ang mga bulag at kanilang niluwalhati ang Diyos ng Israel. 32. At pinalapit ni Jesus sa kaniya ang kaniyang mga alagad at sinabi, nahabag ako sa karamihan sapagkat 3 araw nang sila'y nagsisipanatili sa akin at wala silang makain. At di ko ibig na sila'y paalisin ng agayuno, baka sila'y mga kupaypay sa daan. 36. At kinuha niya ang 7 tinapay at
ang mga isda at sila'y nagpasalamat at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad. At ibinigay naman ng mga alagad sa mga karamihan. 38. At silang nagsikain ay 4,000 lalaki, bukod ang mga babae at mga bata. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal na panahon. Everybody, praise the Lord! Ito po ang ating dakilang Diyos na walang katulad na ating pinaglilingkuran na nung kanyang kapanahunan ay patuloy na nagpapagaling ng mga sari-saring mga karamdaman at hanggang sa ating panahon ngayon, mainibig ko, ito po'y lumalaki yung mga tanda't himala na ginagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay sapagkat nasunod ng 7% ng propeta ng Diyos ang kanyang tunay na pastor kung paano paglingkuran ang ating pinakamamahal na panahon. Kaya lumalakip ang mga tanda't himala na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya makita natin, mainibig ko sa panahon natin, dearest Jesus, yung mga tao ayaw umuwi. 3 araw sila nag-antay doon, walang kain. Yung ating mahal na Panginoon, grabe yung pag-ibig. Ayaw niyang pauwiin yung mga tao na basta gano'n na lamang. Baka manghina, manglupaypay sa daan. Oh? Kaya nung ginawa, sinabi niya sa mga apostol, kung ano bang meron doon, meron silang nakuhang 7 piraso na isda, na tinapay, at ilang maliliit na isda, mga inibig ko, at iyon ay pinag-pray ng ating dakilang Diyos sa buhay. Isipin niyo po, 7 tinapay, ilang mga liliit na pirasong isda, ilan ang kumain? 4,000 mga lalaki. Lalaki lang sinabi doon, hindi pa kasama yung mga babae at mga bata. So makikita natin yung grabing kapangyarihan ng Diyos ay walang katulad, mga inibig ko. Yung Diyos na ating sinasamba sa Espiritu katotohanan, siya ang Diyos na makapangyarihan na nagbago ng ating buhay, nagpagaling ng ating mga karamdaman, binago ang ating mga masamang ugali, mga inibig ko. Tayo pinagpalasalitang pinagpala, mga inibig ko, na kung saan ay hindi katulad ng 7 years ago na sila pumunta roon sa kanilang pag-uwi, nangahilo, nangagutom, yung iba ng patay pa nga, mga inibig ko. Pero sa Diyos na ating pinaglingkuran, grabe talaga himala, mga inibig ko. Nakikita natin, nandun lagi ang kanyang pag-ibig na kung saan ay talagang ang patuloy ng mga himala ay patuloy binubuhos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Kaya nga siya ang Diyos, nasabi ng banal na kasulatan, siya ang Diyos na magbibigay sa iyo ng kagalingan, kagamutan, ng kapayapaan. Ano sabi dito sa book of Jeremiah, chapter 33, verse 6, kaya nilaman po. The book of the prophet Jeremiah, chapter 33, verse 6. Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them, and will reveal unto them the abundance of peace and truth. God bless you po. Jeremias Kapitulo 33, versikulo 6. Narito, ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila, at ako'y magpapahayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang Diyos natin na walang katulad. Magtiwala at sumampalataya ka lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya magbibigay siya ng kagalingan, kagamutan, bibigyan ka ng kapayapaan at ang mundong ito ngayon ay wala ng kapayapaan. Nandun ang kapagabagan, andun ang takot sa pagkasama na pipintong. Maaaring kumalat na Third World War anytime now, mga inibig ko. Yung mga salot pa na nadadagdagan ngayon, mga inibig ko. Bumabalik na naman sa lockdown ng ibang bansa, mga inibig. Nahintakutan na uli sila, mga inibig ko. Pero sa mga tunay na ng Diyos, kapayapaan ay pagkakalob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Kaya nga may warning ang ating mahal na Panginoon, mga inibig ko. Na ito'y lagi natin nababanggit na ang sabi na ng banal na kasulatan, ito po'y babala, hindi lamang sa mga tao, maging sa ilang Kristiyano. Nasabi dito sa book of Isaiah chapter 60, verse 12, For the nation and kingdom that will not serve thee shall perish. Yeah, those nations shall be utterly wasted. Sapagkat yung bansa at karya na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay. Oo, ang mga bansang iyon ay mga lilipol na lubos. Kaya pag hindi po ang tao lumapit, maglingkod, magpakumbaba sa harapan ng Diyos, may iniibig ko, yan ang mangyayari, mga inibig ko. Sa pamagitan ng mga gera, mga salot, kalamidad, mga inibig ko, diyan sila pupuksain ng ating pinakamamahal, maging sa mga ilang Kristiyano na urong-sulong sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Ngayon,
Ano po yung pinagagawa ng ating dakilang Diyos na buhay na dapat natin gawin upang yung Diyos na walang katulad na ating nakilala ay patuloy na nasa sa atin at hindi tayo kailanman iiwanan, hindi tayo pababayaan. Sa mga baguhan, ito po ang dapat ninyong gawin. Gawa 3:19 at sa mga datihan, Psalms 91 verses 4 up to 5 and 7 and 10 up to 11. Kain lamang po. From the book of Acts, chapter 3, verse 19. Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. From the book of Psalms, chapter 91, verses 4, 5, 7, 10, and 11. He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust, and his truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day. Verse 7, 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. 10 and 11, there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. For he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. Amen. God bless sa Tagalog po. Dito po sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 3, ang talata ay 19. Kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan. Upang kung magkagayo ay magsisidaing ang mga panahon o magsisidating ang mga panahon na kaginawaan mula sa harapan ng Panginoon. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 91, talata 4, 5, at talon 7, 11. Kaniyang tatakpan ka ng kaniyang mga bagwis at sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay mga nganlungka ang kaniyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman na humilagpos kung araw. 7, 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan. Ngunit hindi lalapit sa iyo. Dito sa Gs 11, walang masamang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda, sapagkat siya'y magbibilin sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Amen. Oh, hallelujah. Palakpakan natin yung pinakamalaman. Praise the Lord. Ito ang ipinagagawa ng ating mabait na Diyos sa buhay, yung Diyos natin na walang katulad. Magtiwala ka lamang, mangalong ka lamang, sumampalataya ka sa ating nag-iisang Diyos na buhay, mga inibig ko. Wala kang dapat katatakutan. Sabi ng banal na kasulatan, kahit libo-libo mamamatay sa kaliwat kanan mo, wala kang dapat ikatakot sapagkat meron Diyos na nagmamahal sa atin. Ang walang katulad na Diyos na kung saan, mga inibig ko, walang salot. Sabi dito, walang salot na darating sa iyo. Kaya kahit anong salot na dumo sa mundong ito, ang mga anak ng Diyos na matuwid na lumalakad ng ayon sa kalooban ng Diyos, andyan lagi ang kapayapaan, kagalakan nagmula sa ating mahal na panahon. Hindi ang pinapansin, minibig ko. Kaya ito po ang ating Diyos na walang katulad. At sa ating iniibig ng mga bisita, maging sa ating beloved webcast viewers, upang mapaglingkuran yung walang katulad na Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, wala kayong ibang dapat gawin. Mangagsisi, mangagpakumbaba, mangagbalik loob, upang mga pawang makasalanan at pag nagawa niyan, darating sa inyong kaginhawahan na nagmumula sa ating pinakamamahal na panahon. Kaya pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga inibig ko, may pangako ang ating dakilang Diyos sa buhay, yung Diyos na walang katulad na ating pinaglilingkuran. Huling talata, Psalms 91, 16 and 15, magandang pamamit, manunugtog. In the book of Psalm chapter 91 verse 16, with long life will I satisfy him and shew him my salvation. 15, he shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Mga awit kapitulo
91, versikulo 16, balik sa 15. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako isa sa kanya, sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. Amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos na walang katulad na ating sinasamba sa Espiritu katotohanan. Bibigyan tayo, bubusugin tayo ng mahabang buhay. At sa oras ng kabagabagan, meron kang Diyos na tatawagan at siya'y sasagot sa atin. Palakpakan po ating pinakamamahal. Ayan po yung nangyari sa lahat sa atin, mga inibig ko. Naranasan natin ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Siya ang Diyos na walang katulad. Kaya hindi natin pwedeng ikumpara ang ating mahal na Panginoon kung kani-kanino man. Siya ay Diyos na walang katulad. Siya ang may lalang ng mundong ito. Lahat ng kapangyarihan, katanyagan, lahat ay nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ito may lahat, may inibig ko. Kaya minsan pa natin papurin natin mahal na Panginoon. At habang kami binibigyan mo pagkataon sa aking beloved co-preacher, Brother Joey Mancera, tanggapin niyo po ng formal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin po natin ang awiting ito. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Praise Lord. Lahat ng awit sa Yes, amen. Hallelujah, hallelujah. kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula upang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Wala nang higit sa'yo. Wala
natin, mga minamahal sa buong mundo. Habang kasalukuyan, iba't ibang bansa, andyan ang gera, pagtaas ng pandemic, mga minamahal ko, tayo naman dito sa bansang Pilipinas ay payapa na ilulunsad ang mga krusada na kung saan nasaksihan po natin ang mga bulag makakita, ang mga lumpo makalakad, mga tao naghihirap, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Ngunit nasumpungan nila na meron pa ng Diyos na walang katulad. Sa Diyos na makapangyarihan na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Bakit natin natutunan at naunawaan natin dinala tayo dito sa banal na gawain na ito? Merong tao ng Diyos na lumuluhod. Nag-aayun ang mga minamahal ko kung bakit natagpuan natin ang buong katotohanan, mga minamahal. At tayo ngayon ang bawat isa sa atin, buong kagalakan, wala tayong kinatatakutan. We fear no evil in these last days. Ang pinakamagandang naunawaan natin, nagkaroon tayo ng tunay na takot sa Diyos na makapangyarihan. Nasunod natin ang lahat ng kanyang kalooban, kaya narito ginagamit tayo para sa mga buhay na patotoo upang akayin pa ang marami pang kaluluwa. At tinitiklara namin sa buong mundo, walang katulad ng Diyos na aming pinaglilingkuran. Sa Diyos na mga bagay, nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay ng isang Diyos. Siya ang Alpha at Omega. Siya ang Hari na mga hari, Diyos na mga Diyos. Ang ating pinakamamahal na ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala kang katulad o Diyos. Hallelujah! Higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah, praise the Lord. Sa ating beloved live webcast viewers, sa ating bisita sa araw na ito, mga minamahal namin mga bisita na magiging kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kayo po'y pinagpala sapagkat alam namin na ang ating dakilang Diyos ang tumawag sa inyo at nagdala dito sa banal na gawain sa tunay na iglesia ng Diyos. Kayo ay mga saksi, narinig niyo po ang mga buhay na patotoo kung paano kumikilos ang ating dakilang Diyos, yung katibayan na nagmumula sa banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung isuko niyo po ang inyong buhay, maging tapat kayo at maglingkod sa ating dakilang Diyos, lahat ng mga narinig niyo, mararanasan niyo rin dahil totoo ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kailangang maganap sa buhay mo ang 4 na reglamento ng kaligtasan. The 4 requirements of salvation. Una po ay ang pananampalataya.
Kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa mga kasalanan ng buong mundo. At nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangan pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ilulubog ka sa tubig upang mapatawad ang iyong kasalanan. Sabi nga, ito ipapanganak ka muli sa magitan ng banal na tubig, the holy water. At pag-ahon mo, gaano man kalaki ang iyong kasalanan, pagkataimtim at taos puso kang humingi ng tawad, mabait ang Diyos. Patatawarin ka niya. At mararamdaman mo yan, papaano ko pinatawad, may prueba at ebidensya. Gagaling ang karamdaman mo, magbabago ang buhay mo, magkaroon ka ng kapayapaan. At ang pangapat ay ang bautismo ng banal na Espiritu. Habang sa patuloy mong paglilingkod, patuloy kang dumadalo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan, maramdaman mo yan, siya mismo ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu. Nandiyan yung manginginig ka, iiyak ka, ito'y tears of joy. Baka minamahal ko, mararamdaman mo ang presensya ng ating dakilang Diyos. Pag nakumpleto yan, sumaiyo. Ang sabi nga po, ikaw ngayon ay tunay na anak ng Diyos, tagapagmana pa ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, sa mga oras na ito, taus-puso po, sumunod po kayo sa panalangin ito at tanggapin nyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Ganito po ang sabihin nyo. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Manatili pong nakatasan yung mga kamay at kami naman po ang manalangin, makipag-ugnayan po sa ating dakilang Diyos. Opo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang dalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, your end-time prophet, narito po ang mga kaluluwang tumanggap sa iyo ng taus-puso. Ama Banal, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dalangin po namin, dakilang Ama, iligtas mo po 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pakibaba na lang po inyong mga kamay. Mga minamahal, 2 na po yung naisagawa, pananampalataya at ang pagsisisi sa kasalanan. Yamang tinanggap nyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lubusin nyo na po
magpabautismo kayo, ikatlong reglamento, upang mapatawad at malinis ang bawat isa, maging banal. Hallelujah. At magpapatuloy po tayo. We challenge you po, encourage namin, continue serving the Lord. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang magpapatuloy sa kanyang banal na salita, mismong sa ating mahal na Panginoon, lahat daw po ng iyong dalangin, totoong ipagkakaloob ng Diyos. Amen. Praise the Lord. At ang magtiis hanggang wakas, siya lamang ang maliligtas. Kaya anyayahan niyo po ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga kaibigan, yung mga unsaved loved ones, upang sila man din ay maligtas sa huling panahon. God bless you po. We love you in the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. At mga mahal, tuloy-tuloy na po tayo sa atin pong mga pangangailangan. Prayer for the sick, ibigay ko pong buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rap Blanco. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher, Brother Joey. Magkaisa po tayong dumalangin, mga minamahal, para sa lahat ng ating mga prayer requests sa ating dakilang Diyos ay walang imposible, mga minamahal, kung tayo po isasampalataya. Hallelujah. Tayo po muna malalangin ng pagsisisi. Mapagpala po namin Diyos sa mapagriyan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoon Isus, sa pangunang panalangin namin kagalang-galang ng mga pastor, evangelist, Waldes, Father Almeda, kami po yung humingi ng kapatawaran, nagsisising lubos, malapay na saan kami nasumpungan sa ayang mga pagkukulap, kakasala. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin at tulungan mo kami, malapay noon, masunod po namin lahat mong kautusan, O Diyos. Hallelujah po, maging handa sa iyong pagbabalik at patuloy mo rin po magagamit sa napakalawak mong gawain sa pagligtas ng marami pang kalwa, sa pangunguna namin ginagawang magulang sa beloved children. Lubos ang aming pasasalamat sa iyo. Inaalay po namin ang dakilang pasasalamat. Nagkaloob ka ng totoo mo, mga lingkod, aming na mga ginagawang mga pastor, beloved mama, together, beloved children, nangaral ng buong katotohanan, malapag ng gayon. Tinatamasa po namin itong pinagpalang buhay. Higit sa lahat kami po ay katamang katiyakan namin sa buhay na walang hanggan. Ang patuloy na kalakasan, mahabang buhay namin kinagala mga pastor, na all beloved children. Hallelujah. At ang binubus mo, Panginoon, na pagpapalang spiritual, physical, material, pagpapalang walang hanggan upang patuloy na may papalaganap sa buong mundo, Panginoon, nag-isang mga ebanghelyo. Bago ka magbabalik ay lubos mo namin pinasalamatan ng walang hanggang pasasalamat, O Diyos. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Mami naman, ilihans po natin ating mga sarili sa kamay, sa ating ulo, ang kabila, sa parte ng katawan na may karamdaman. Isip po natin at minamahal, ginagamal pastor, and time prophet of a loving God, ang naglihans po sa atin, maging sa lahat ng ating mga loved ones, at i-cast out po natin lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, problema, bisyo, sa pangalan ng systems of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, carnality, being glorified, lust, covetousness, poverty, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Be healed, be blessed right now in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, prophesy also right now in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, in the mighty name of Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. Purihin ang ating malapit sa katugunan, ng ating napakabait na mahal na Panginoon sa lahat ng ating madalangin. At bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, amin na mahal na ating po natanggap lahat ng ating makahilingan sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, babanggitin po natin ang walang hanggang pagpapalang ito, amin na mahal. Hallelujah, praise the Lord, na million times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala. Dahil 3 beses, amin naman, sabay lukso, sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. We love you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you so much, minamahal. Tayo naman tayo takos at pong announcements for our beloved today. Preacher Dr. Rick Alarcon. God bless you po, beloved picture, beloved Brother Ralph. At mga minamahal muli, ating pong manalagwain. Every Wednesday po tayo, mga minamahal, 1 p.m. up to 6 p.m. po, mga minamahal. In this coming Friday po, muli mag-start po tayo 1 p.m. up to 6 p.m. mga minamahal. And then Sunday, from 10 in the morning
up to 4:30 in the afternoon. Yung pong patuloy na subaybayan natin pong Central Live Stream. Tayo po ay napapanood po ang GSMER Crusade. Sa lahat ng mga viewers po natin, sa mga bisita, napapanood po tayo through FB page, JMCM Central Live Stream, sa ating pong YouTube channel, JM, sa MTV po. For our TV program, ang GSMER Crusade, ay ating pong pinapalabas niya po yung mapapanood po natin yung Sabado po sa gabi yan, sa PTV4, which starts at 10:30 p.m. up to 12 midnight, 1.5 hour ating pong TV program sa Channel 4 at ang ating pong website, www.jmcm.org. Mga minamahal, ang radio program naman po natin, ang Jewish Miracle Hour. Ito po ay sumasihing papawid at ating po napapakinggan yan mga Lunes hanggang Sabado sa gabi yan. Mga minamahal, mula alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi sa DZME. Sa Radyo 1, 1530, 1530 kHz AM band on your radio desk for prayer and counseling. Please dial 8372-9194 and 8375-1148. Naka-flash po yan lahat ng mga linya ng telepono sa mga nagnais po magpapanalangin po o magpapay 8375-1148. At sa ating pong patuloy na pagbibigay ating mga pledges, vows, mga minamahal, ating pong tithes and offerings, maaari po sa ating pong church bank account sa BDO. Yan po sa Banco de Oro, Favor Branch, at ito po isa pong savings account, and the name is the whole name of our ministry, Jesus Miracle Crusade International Ministry, or Jesus Miracle Crusade, or the acronym JM sa AM or JMC. Mga minamahal, 0003902-68577. Habang patuloy tayo nagbibigay, ay lalo't higit sa lahat, mga minamahal, at po maipapalaganap ang ebanghelyo ng kaligtasan para sa mga bilyon-bilyon ng mga taong wala pa pong kaligtasan. Sila po ay makalapit sa buhay at buhay na walang hanggan. Putungo po sa ating pong pinakamamahal na po. Tayo na po itumoy mga minamahal. At bago ko po ibigay ang panahon sa ating beloved brother, At beloved Brother Johnny, also advance happy birthday rin po to our beloved Minister Wills Orchard, one of the dearest sons-in-law po natin, dearly beloved and honorable person. Narito na po ang mga naman para sa panguna sa pandalan sa ating pagtos, beloved Brother Johnny Tinambunan, my beloved co-preacher. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved ordained preacher, beloved Dr. Calarcon, mga minamahal. Tayo po'y manalangin, pagpasalamat. Dakila't mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at pangalan mo, aming pinakamamala pa Jesus, at sa unang dalangin namang ginagalang at minamala Pastor, Evangelista Will Estrada Almeida, ang iyong propeta sa huling kapanahonan, malapay noon, kami po itaos puso na nagpupuri at magpasalamat sa matagumpay at natapos mong pananagawain na iyong pinagpalat nilang isan. Maraming salamat po, malapay noon, sa Ebanghelyo na kaligtasan na aming napakinggan sa araw na ito, at lalong higit sa lahat, ang iyong matamis at banal na presensya na patuloy namin at darama sa tuwi-tuwi na, at sa amin pong pag-uwi, gabayan mo po kami at pag-ingatan, para tingin mo kami namulhati sa aming tahanan, at ilayo mo kami sa lahat ng mga gawa ng kaaway, at patuloy mo ibuhos ang masaganang biyaya at pag-iingat sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga webcast viewers sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyang pangalan ni Jesus. Amen. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Sa Panginoon, oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, nakikita ko sa iyong mga mata, oh, mahal kita sa Panginoon. Oh yes, I love you with love of the Lord. Oh
Yes, I love you with love. Oh, I love you with love. Yes, I love you with love of the Lord. I am the God that He led me. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Oh, you are the God that healed me. You are the Lord, our healer. You sent your word and healed our disease. You are the Lord, our healer. You sent your word and healed our disease. You are the Lord, our healer. You sent your word and healed our disease. You are the Lord, our healer. Amen. Praise the Lord. God bless you po, Mami Man. Ingat tayo sa ating pag-uwi. We love you all in the Lord. Praise the Lord.